guys, so good afternoon. Nandito tayo ngayon sa bahay. Itong video natin ngayon, wala tayo sa car, pero it's more about the car. So, gamit na natin si VF3 for 3 months na, simula November hanggang ngayon, February. So, medyo almost 3 months na natin ginagamit si VF3. And medyo meron na tayong konting experience or ano yung mga feedbacks natin after 3 months. So, after doing around 3,000 kilometers, medyo meron na tayong kaunting final, kumbaga parang mga pros and cons natin with the VF3. So guys, sinulat ko siya ngayon. Medyo marami to. Pero we'll try to break it down one by one. So, unahin muna natin yung cons. So, yung first cons natin or first medyo adjustment period pa is ito. So, yung first natin is yung key fob. So, yung key niya, yung key ni VF3, paano ba explain to? Di ba sa car, pag binuksan mo yung unlock or lock, pag nakapasok ka na, apakan mo na yung brake or apakan mo yung brake and then push start, okay na tayo, or the crank, di ba? Pero si VF3 kasi, ang difference niya is yung key fob niya, meron talagang suksukan, meron siyang parang lagayan, ilalagay mo siya. Paglagay mo siya dun sa parang parang socket niya. So doon pwede mo na siyang apakan yung brake, then that's the time na magsa-start siya. So medyo meron siyang adjustment period lang kasi doon nga isasaksak mo siya doon sa sa socket niya. So after a few days since nakuha natin siya, medyo nasanay na tayo. So yun lang, medyo may adjustment period lang. Second cons niya is yung no reverse camera. So nung kinuha natin si VF3, wala siyang reverse camera. Wala rin siyang dashcam. Meron naman siyang pag nagre-reverse tayo, may nag-alarm pag meron siyang tatamaan sa proximity niya. So, meaning, meron siyang parang sensor pa din, pero yun nga lang, wala siyang reverse camera, pati front camera. Sa Vietnam, if I'm not mistaken, merong mga units na doon na stock na may kasamang dashcam, pati reverse camera. Hindi ko lang sure kung magkakaroon dito sa VinFast Philippines, pero sana magkaroon para kukuha rin tayo if ever. Kasi ayaw natin i-tamper yung electronics niya from stock. So, gusto natin sa more or less sa kasamang galing if ever mag-a-avail tayo. So, number 3 na cons niya is yung speakers. So, yun guys, kung napanood niyo yung previous videos natin, meron tayong alternative na ginawa which is the Bluetooth speaker na dala ko lagi. So, yung current or stock speakers niya, meron naman, pero yun nga, medyo tunog siyang lata and medyo matining. So, yun nga. So, never na natin siyang nagamit since day 2. Speakers na yung ginamit natin. So, yun guys. So, number 4. Ang fourth cons niya would be the no AC charging. So, DC charging si VF3. So, if I'm not mistaken, ilan lang yung DC charging dito sa Metro Manila. Merong I think 3 or 4 ata yun. Mamplasan, Shell Mamplasan, Ayala most by the Bay, Rockwell. Most of the chargers dito sa Manila are AC charging. Pero like I said, sa mga trips naman natin with the VF3, most of the time naman planado natin yung planado yung trips natin. So laging tansyado, wala naman akong time na nag-alangan ako, nag below 20% ako or anything na alanganin. O lahat naman sakto siya, or if not, meron pang sobra-sobra. So, guys, medyo may adjustment period lang with the EV. Lahat ng lakad natin ngayon or shoots natin, lagi natin tinatansya. Pero buti na lang yung mga shoots natin are within Metro Manila. If not, kunyari, pa south ng konti or may north, pasok pa din siya. Pag uwi natin, may 50% pa tayo. So, that's the fourth. And then, number 5, since maliit tayo, ang VF3, maliit yung size niya physically. Minsan sa kalsada, minsan lang naman, nabubuli siya. Pero most of the time naman, minsan nakikita ko naman yung mga, kunyari, may mga nag-merge na lanes. Most of the time, pinaparaan naman tayo. Siguro, naku-curious din yung mga katabi natin, ano kayong auto to? Or siguro, nakukitan siguro. Pinaparaan naman tayo most of the time. So, number 6, yung headlights. So, yung stock headlights niya, medyo hindi siya ganun kalakas, hindi rin siya ganun kahina. Pero sakto lang siya. Ngayon, plano ko sana siyang i-upgrade to LED. Maraming brands na naglabasan ngayon. Pero medyo kinakabahan pa ako since electric car siya and electrical yung papalitan natin. Medyo hesitant pa ako. Pero marami na dun sa naka-VF3 din na nagpalit na okay naman. Pero I guess
ito siguro yung next na papalitan natin. Pero sa ngayon, pinapakiramdaman ko pa. So guys, yun yung last na cons ko. So after 3 months of using. Ngayon naman, sa pros naman tayo. Sa pros naman natin, kung tipid, sobrang tipid ni VF3. Guys, so 3 months na tayong hindi nagagasolina and almost 3,000 kilometers na din. Malaki na yon. Kung sa gasolina yon, around 20,000 na siguro yon. 3 months of use, malaking natipid na rin natin. Ilang shoots na rin napuntahan natin na hindi tayo nagasolina. So, medyo may adjustment period din. Kasi kung syempre, nasanay tayo na nagagas, diesel or gasolina man, this time around, parang maninibago ka na, hindi mo na kailangan mag-gas. Yun nga lang, medyo sasanayin mo na sarili mong mag-charge kung once or whenever bumaba ng 50%. Ako naman, most of the time naman, pag nag-70 or 60%, charge na kagad. Minsan may events ako na, kunyari, 20% lang nabawas. Minsan nasa 80 pa siya or 75 o 80, more or less 80. Hinayaan ko na. Ginagawa ko lang, sige, pag-uwi ko na lang sa next shoot. Kung sa tipid lang pag-uusapan. Sobrang tipid ni VF3. Wala tayong masasabi doon. So, second pros niya is space. Meaning sa space niya is yung sa loob. Ngayon, yung sa space natin, medyo subjective siya eh. Sa case ko kasi, ang nilalagay natin are ilaw, soft boxes, cameras, camera bag, light box, mga ganon. Nakita nyo naman sa previous videos natin na napupuno natin sa VF3. Tapos, pagka nasa shoot tayo, marami tayong nadadala. Sobrang marami nadadala. Pero, very subjective to kasi yung iba kasi baka tao ang dala. Ako kasi may gamit or once in a while meron tayong mga shooters na kasama. Still, kasya naman. Minsan 3 tayo or 2 and then yung likod puno ng gamit. Ngayon yung 3 o minsan 4 kami. Minsan pag wala namang ilaw na dala, camera lang or laptop, pwede na yung 4 na tao sa loob tapos kanya-kanyang camera. So, nasa likod lang. Nakakandong lang dun sa 2 nakaupo. So, yun yung second na pros niya. Then third pros niya naman is yung distance o yung range niya which is 220 kilometers. Sa totoo lang guys, yung 220 sobra na yan eh. Kasi ang kadalasan naman na shoot natin dito sa Metro Manila 10 to 15 kilometers lang one way. Tapos meron ka pang 30 to around 40 kilometers naman kung back and forth. So far pag uwi natin, marami pa. 70% pa or 75, 65%, marami pa. So, kung tutuusin, every shoot ko siguro twice or thrice pa ako bago ko mag-charge. Ngayon, kung medyo may range anxiety ka, gusto mo lagi ka lang naka-full charge, so every shoot pwede or every lakad mo, every labas mo, i-full charge mo pag uwi mo para lang meron kang kumbaga anytime na kung kailangan mong umalis, walang problema. So, yun yung third naman na pros niya. Then, fourth naman na pros niya is yung looks or yung kanyang itsura. Since parang si VF3 is very cute, boxy siya. Most of the time, pag may pinupuntahan tayong shoot, laging nako-curious yung mga pinupuntahan natin kung anong auto ba to, electric car ba to, anong range niya. Kumbaga, laging may point of discussion lagi pag nasa labas tayo. Laging may nako-curious, may nagtatanong. Tapos, lagi tinatanong kung electric ba to or gasoline. So, yun, nakakatawa na laging nagiging conversation starter si VF3 pag nasa labas tayo. And then, number 5. Number 5 naman is yung aircon niya. So, guys, yung aircon ni VF3 sobrang lakas. Hindi ko alam, ilang shoot na rin tayo na tanghaling tapat siya. Although, medyo cold season pa ngayon February. Medyo okay pa naman. Pero, mainit din Mainit kasi paglabas mo, sobrang init. Pero sa loob ng VF3, ang pinakasagad kong nagagawa is yung second aircon speed lang niya. Never ko siya na third. Never ko siyang nasagad pa doon. Second pa lang, giginawin ka na. And then most of the time, minsan pagdating mo ng second na speed, tapos ilang minutes ka or half an hour ka nang nagdadrive, minsan pinapatay ko na siya sa lamig. So yun guys, hindi ko lang kung anong difference niya sa aircon ng mga naka-ice car. Pero so far si VF3 ang lamig ng aircon niya. So yun guys, so number 6 is yung acceleration niya. So guys, at first, alam ko naman ang electric talaga is really responsive siya. Kumbaga sa acceleration niya mabilis. Pero nung una, ang ini-expect ko sa VF3, hindi siya ganoon kabilis. Kasi syempre maliit ang makina niya. Pero guys, surprisingly si VF3 sobrang okay yung acceleration niya.
meaning sa arangkadahan, hindi ka naman mapag-iiwanan. Kumbaga, kaya naman niyang sumabay. Yun lang, super okay na yun kasi syempre minsan sa gitgitan or minsan sa stop and go, okay siya. Kaya niyang umarangkada ng mabilis. Yun nga lang guys, ang top speed niya is 100 kilometers lang. Pero for Metro Manila usage naman siya, for my use case guys, sa akin naman within Metro Manila, 60, 50 lang top speed natin kadalasan sa mga kalsada dito sa Metro Manila. And then swerte na lang pag may shoots tayo sa labas, sa south or sa north, alam mo naman na kaya niya mag 100 kahit papaano. So yun guys, very very okay si VF3 in terms of acceleration and top speed niya. Last pros niya is yung quick DC charging. So, kanina, kunento na natin sa cons niya na yung AC charging niya is medyo parang negative siya. Pero, in a way, na nasanay kang mag-charge sa bahay. Na tuwing lalabas ka, you make sure na yung charge mo is enough for you to last throughout the day or kung doon sa pupuntahan mo. Ngayon, itong si DC charging naman, nakakatuwa kasi itong si DC charging, sobrang bilis. So, mayroon tayong emergency cases. Siguro, kunyari, ikaw nasa south ka or nasa north, pag may DC charging kang nakita, sobrang effective niya. Kasi in 30 minutes, from 30% to 100%, mafu-full charge mo yung VF3 mo. Yun nga lang, it's around 35 pesos per kilowatt. Doon sa pinag-chargean ko, yung sa Easy Mobility. I'm not sure lang doon sa Shell Mamplasan kung magkano or doon sa ibang DC charging. Pero, at least meron. So, most of the time, pang emergency cases ko lang naman siya gagamitin. Pero, other than that, so far, so good. Ayun guys, so, yun, na-share ko lang yung pros and cons ni VF3 after using for 3 months. Tapos, 3,000 kilometers din ang total nating nabiyahe. So far, nag-i-enjoy tayo. So far, laki na rin natitipid natin. Yung ICE cars natin, yung diesel and gasoline natin, matagal na natin hindi nagagamit. Pero once in a while, ginagamit pa rin naman. Minsan may mga times na may karga tayo na 6 or 5 na tao. So definitely si VF3 hindi talaga pwede. So ayun. Pero last gas or last time na nagpagas ako was 3 months ago. So yun guys. So ito ang pros and cons after 3 months. If you guys have any questions, comment down below. And then guys, if nagustuhan nyo yung mga videos na parang ganito, subscribe and share. So thank you guys. Thank you for watching. Salamat.